Guys, so for today's video, ang i-discuss ko is kung paano mag-plot ng lote sa Revit. So, ang una nating gagawin is kailangan natin ng technical description ng lot. So, dito meron na akong technical description. So, ito. Yung mga details lang na iba, in-erase ko pa for privacy purposes din. So, dito may mga nilinyahan na ko. So, ito yung mga sides ng lote natin. So, dito, from point 1 to point 2, nandito yung coordinate niya or bearing, then yung distance. So, ito, kung mapapansin nyo, iba-ibang kulay niya. So, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up ito. So, may 7 points tayo, no? So, dito, ginawan ko na siya ng, para mas maiksi yung discussion natin, ginawan ko na siya dito. From point 1 to point 2, ito yun. Yung description niya. So, makikita nyo rin naman yan dito. Yan, no? South 86 degrees, 3 minutes west. Yan. Tapos yung distance niya na 29.86 meters. So, dito, ginawa ko lang siya millimeters since yung measure of units na dito sa aking Revit is millimeters. So, yung point 2 to 3, ito naman yun. Tense north 60 degrees, 2 minutes west. So, 2.69 meters. So, 2,690 millimeters naman. So, pare-pares lang to, sunod-sunod lang hanggang sa matapos natin yung from point 7 to point 1. So, yung malalaman nyo na tapos na yun, pag nakita nyo to, tense, south, 6 minutes, 6 degrees, tapos, 0 minutes east. Tapos, yung distance niya, ito, 18.46 meters. So millimeters, 18,460 to the point of beginning. So, ibig sabihin nun, yung begin natin is point 1. So, kaya dito sa baba, point 7 to point 1. Then, ito, pang double check natin ito mamaya. Containing an area of 589 square meters. So, tatandaan nyo to. Kasi, ang una natin gagawin, ipa-plot natin to din. I-check natin mamaya yung area. Para malaman natin kung tama talaga itong coordinates. Or bearing. So, ang next natin gagawin is, pupunta ako dito sa site. Then, dito, sa mga tabs natin na ginagamit sa Revit, mga tools, punta tayo dito sa massing and site. Then, click natin tong tools na property line. Then, may lalabas dyan na, may lalabas dito na, how would you like to create property lines? So, may dalawang options dyan. Yung una is create by entering distances and bearings. Then, yung second, create by sketching. So, itong by sketching, magmamanual kasi tayo dyan. So, since may technical description tayo na pagbabasihan, ito ang gagamitin natin. Create by entering distances and bearings. So, click lang natin to. Then, magpa-pop up to, yung property lines. So, i-access ko muna to since kukunin ko yung description natin. Ilalagay ko lang dito sa site na plan. So, dito, kaya ako nilagay siya dito para madali nating ma-input yung details. So, balik lang ako yung tools natin, property line din. Create by entering distances and bearings. So, dito, kukopyahin ko na lang to since ito naman yung nandun sa technical description natin dun sa title. So, dito, input ko lang, una yung distance. So, ito yon 29,860. Yan. Then, yung bearing niya,
south. So, palitan lang natin to. Then, yung 86 degrees. Then, 3 minutes west. So, ito, sunod-sunod lang, i-input lang natin dito. So, mapapansin nyo, may 0, 0 dun. Since ito naman, hanggang minutes lang, no need na to, 0 lang talaga. Then, mapapansin nyo, paano natin may input yung 0.2 to 0.3. So, dito may insert lang. So, pag clinic nyo tong insert, may lalabas dyan yung number 2. So, yun yung 0.2 to 0.3 natin. So, input lang ulit natin yung distance. 2690. Then, north. So, north na to. 60 degrees. Then, 2 minutes west. Then, add ulit tayo ng 0.3 to 0.4. North. North siya, 24. Then, 5 minutes. Then, west. Then, yung distance niya is 3,320. So, dire-diretso lang to. Ng same procedure lang ng pag-input. Then, 0.4 to 0.5 na tayo. Yung distance niya is 6,030. Then, north. 7 degrees, 28 minutes, west. Then, insert ulit tayo yung 0.5 to 0.6. So, yung distance niya is 6,830. Then, north 2 degrees, 36 minutes west. Then next, 0.6 to 0.7. Ang distance niya is 32,800. Then north, 84 degrees. Then 20 minutes east. So, tama na to, east. Then, last side ng lot natin is 0.7 to 0.1. So, ito, ang distance niya is 18,460. So, millimeters to, tandaan nyo. Doon kasi sa technical description natin is naka-meter siya. So, ito, south. 6 degrees, then east. So, once na okay na to, na input natin, double check lang natin ito. Ang south lang natin, yung bawat sa umpisa at sa baba. So, tama naman. So, dito, 5 W, 2 east. So, ito, importante to kasi mamali lang tayo ng input ng isa dito. Hindi man magko-close yung shape ng lote natin. So, dito, 86, 03, 60, 02, 24, 05, 7, 28, 2, 36, 84, 26. So, ito, once na okay na to, na double check na natin, i-okay lang natin yan. Then, mapapansin nyo, ito na yung shape ng lote natin. So, diba, sabi ko sa inyo kanina, double check natin to yung square meters niya, yung area. Ito, 589. So, balik tayo doon sa site. Then, ang pan-check ko is itong, i-annotate ko lang, i-region natin. So, ito, nag-click ako ng region, pick lines ko lang to, yung lahat ng sides ng lote natin, then, check.
So ito, once na na-region natin, mapapansin nyo, andito na yung area niya. Square meters niya, 589. So ibig sabihin, tama itong na-plot nating lote. So tama to. Kasi minsan, namamali tayo ng input dito, hindi man mag-close to. Yung i-hide ko muna yung region. Hindi magko-close tong sides niya. Saka kung mapapansin nyo dito, sa pinaka-lower part niya, i-check natin yung kada sides. Kasi yung sa ganito, may times talaga na hindi nagko-close yung lines. Kumbaga, parang may minimal siya na imperfections yung sa lote natin. So, yun naman kasi, ordinary lang yun. So, sobrang liit lang nung pagkakaiba nun. So, mapapansin nyo ito. Yung sa 0.1 at yung 0.7, medyo may maliit lang. Pero sobrang liit lang na discrepancies niyan. As long as yung square meter natin, malapit naman. And tama. So, ito namang square meter natin, 59 siya, may point something lang siya. So, sobrang liit lang naman itong 0.56 square meter. So, as long as na-meet natin yung nasa technical description. So, ganun lang mag-plot ng lote. Ang pinaka-importante naman dyan is ito. Tama yung pagkaka-list natin ng mga nasa technical description. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi yung pag-plot natin dito sa tools na to, i-input lang talaga natin. Ang pinaka-importante dyan, tama yung details na to. So, hanggang dun lang naman to. And once na na-plot na natin, so yun na yung maggamit natin na lote ng magiging project natin. So, hanggang dito na lang ang ating discussion and sana may natutunan kayo at magamit nyo ito sa mga darating nyo na projects or sa trabaho nyo. So, hanggang dito na lang po ating tutorial. Maraming salamat po.